sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. United Nations Special Rapporteur Irene Khan dumating na sa Pilipinas para sa kanyang 10-day visit na layong suriin ang kalagayan ng press freedom sa bansa. Hataw Balita. Senator Ronald Bato de la Rosa tiniyak na itutuloy ang pagtakbo sa Senado kahit pa arestuhin umano siya ng International Criminal Court o ICC. Hataw Balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabing handa siyang tumakbo sa pagka-senador sa susunod na eleksyon kung magkaroon ng matinding dahilan. Hataw Balita. House Speaker Martin Romualdez, pinabulaanan na siya ang nagpapakalap ng pirma para sa People's Initiative. Hataw Balita. Presyo ng diesel at gasolina tataas na ngayong araw ng Martes. Hataw Balita. Department of Social Welfare and Development o DSWD inanunsyo na sisimulan na sa susunod na buwan ang pamamahagi ng 1,000 peso monthly pension para sa indigent senior citizens. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Dumating na sa Pilipinas kahapon, January 22, si United Nations Special Rapporteur Irene Khan para isagawa ang pagsusuri sa press freedom ng bansa sa kanyang 10-day visit. Pasado alas 2 ng hapon itong Lunes nang lumapag ang kanyang eroplano at sinalubong naman ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs o DFA. Si Khan ang UN Special Rapporteur na nakatutok sa freedom of opinion and expression. Nauna nang sinabi ng kagawaran na isang pagkakataon ang pagbisita ni Khan sa Pilipinas para maipakita ang yumayabong na demokrasya. Naniniwala naman ang Presidential Task Force on Media Security na paraan ito para maipakita ang pagiging bukas at transparent ng Pilipinas sa usapin ng malayang pamamahayag. Si Khan ang ikatlong UN Special Rapporteur na bibisita sa bansa. Nauna nang nagpunta ng Pilipinas sina UN Special Rapporteur Mama Fatima Singhate noong 2022 at Ian Fry noong November 2023. Mananatili sa Pilipinas si Khan hanggang sa February 2 kung saan inaasahan na makikipagpulong siya sa ilang mga ahensya ng pamahalaan, media at civil society organizations. Hataw Balita. Hinimok ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging tapat kung nakapasok na ang International Criminal Court o ICC sa bansa at dinawi ng posisyon ito kaugnay ng nasabing issue. Ayon sa Senador, mahalaga na malaman kung nagbago na ang naging pangako ni Pangulong Marcos na hindi makatatapak sa bansa ang ICC investigators. Kasunod ito ng napaulat na pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nakapag-imbestiga na ang ICC investigators sa bansa at posibleng maglabas na ng warrant of arrest. Pagtitiyak naman ni Senator De La Rosa na handa siyang sumunod sa magiging desisyon ng Malacanang basta't ipapaalam lamang sa kanila ang dapat nilang gawin. Sinabi rin nito na hindi anya siya sasama sa anumang destabilisasyon at mananatili pa rin nakasuporta sa Administrasyong Marcos. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. What I am asking for this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihin lang. Wala lang patalikod na transaksyon. You are our president. You are our leader. Tell us what you do. Para tayo sinaksak sa likod niyan kapag gano'n, di ba? Dapat magkahanyo kami kung pumayag kayo. Hindi na yung patago na magugulat na lang tayo, di ba? Unless I get a confirmation official confirmation coming from the government, saka na ako maniwala. Bakit ako maniwala sa Marites? Hindi rin ako magpapahuli kapag hulihin nila ako. Dahil sabi nga ng presidente natin na hindi siya papayag.
Tiniyak din ni Senator Bato na kahit paarestuhin siya ng ICC, tuloy pa rin daw ang pagtakbo ni Senator De La Rosa sa Senado. Umaasa naman ang senador na mabibigyan siya at si dating Pangulong Duterte ng proteksyon mula sa gobyerno kung sakaling nakapasok na nga sa Pilipinas ang ICC. God knows what's best for me. Pag sinabi niya, pinakadabi sa iba to is doon ka sa loob ng kulungan, tunod ako kay Lord. Ako doon lang sa silda mga panya. Iba pa rin ako. Ang chances para manalo, bahala ng taong bayan. I leave it up to the people kung gusto nilang papanalunin yung isang senador na i-re-elect yung senador na nasa loob ng kulungan. Kung makulong man ako. Hataw Balita. Itinanggi ng Philippine National Police na may natanggap silang impormasyon ukol sa sinasabing pagpasok sa bansa ng mga investigador mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., nakikipag-ugnayan naman sila sa Department of Justice o DOJ tungkol dito. Pagtitiyak nito, hindi anya sila nagpapabaya sa pag-iimbestiga sa kanilang mga tauhan na nagkaroon ng pagmamalabi sa kanilang naging mga operasyon laban sa illegal na droga. Hindi naman sumagot si General Acorda nang tanungin kung isisilbi nila ang warrant of arrest sakaling may bitbit na ang ICC investigator sa pagbabalik ng mga ito sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Well, with that aspect, I'll just get directive from the higher office, whatever will be the treatment of this, if it ever it will come out. Hataw Balita. Ipinahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng mangyari ang kanyang pagbabalik sa politika. Sa isang panayam, sinabi nito na handa siyang tumakbong muli kung magkaroon ng matinding dahilan. Kontento na anya siya sa naging panahon niya bilang Pangulo pero mapipilitan umano siyang bumalik kung kakailanganin para magsalita sa mga mahalagang issue. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I might run for senator. I said it must be a compelling reason, not just a pang-politika. Kung sakali merong compelling reason na kailangan ang boses ko, pwede kasi magsalita ako sa civilian, but wala kang platform, not unlike a senator. Hataw Balita. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi maapektuhan ang pagdaraos ng halalan sa May 2025 kapag natuloy ang People's Initiative. Nasa batas na anyang specific na petsa ng eleksyon maliban kung nagkaroon ng pagbabago. Ang tanging posibleng maapektuhan lang na maaari nilang isuspinde ay ang pagsasagawa ng voter registration. Dapat kasing walang isasagawang registration 3 buwan bago ang isang special election tulad ng plebisito. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Preparasyon, definitely. Same, parehas po ng mga tao ang gagamitin namin. Parehas ang resources na gagamitin namin. And take note, yung po kasing mismong preliminaries ng People's Initiative, wala naman po sa budget namin yan. Samantala, kinumpirma naman ng ahensya na bahagi ng kanilang trabaho ang pagtanggap sa mga signature forms na naglalaman ng mga pirma para sa panukalang People's Initiative. Itong naging tugon ng COMELEC sa pahayag ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na kapag walang formal na petisyong inihain sa komisyon, premature na isumite ang signature sheets sa COMELEC at walang dahilan para tanggapin ito. Hindi umano may hahain ang pirma na una pa sa mismong petisyon. Dagdag pa ni Garcia, kailangang isumite ang signature forms para makakuha ng certification of COMELEC sa COMELEC office na magiging isa sa requirement sa paghahain ng formal na petisyon.
Kung wala po sa rules yan, wala po sa guidelines, ba't naman namin tatanggapin yung dagdag trabaho sa amin? Kaya na po nasa guidelines yun, and therefore, hanggat hindi nababaliwala yung guidelines, binabago o nasasabing null and void, then kinakailangan ipatupad po namin yung nakalagay sa guidelines namin. Kasi kailangan po nila yung Annex B, kailangan nila yung certification. So, ibig sabihin, sa aking palagay, kaya naman nailagay sa guidelines yun, para hindi dadalhin lahat dito sa Maynila, sa main office ng COMELEC, yung 9 milyon o 10 milyong signatures. Hataw Balita. Pinabulaanan ni House Speaker Martin Romualdez ang aligasyong siya ang nagutos na magpakalap ng pirma para sa People's Initiative kaugnay ng isinusulong na charter change. Ito ang kanyang tugon matapos ihayag ni Senator Bato de la Rosa na nakatanggap siya ng impormasyon na siya ang may direktiba sa mga mambabatas kaugnay ng People's Initiative campaign. Samantala, winelcome naman ng House Speaker ang ginawang hakbang ng Senado sa pamamagitan ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri kaugnay ng charter change o CHACHA. Partikular na ang resolusyong isinumite nito upang repasuhin ang konstitusyon at amyendahan ang economic provisions. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. I don't know what he's talking about. He has not mentioned any congressman. Sa tulong ng Senado at lahat ng Pilipino naghahangad ng pagbabago, matutupad na rin ang pangarap natin na mabuksan ang ekonomiya para makapasok ang pondong kailangan sa paglikha ng mas maraming negosyo, trabaho at kabuhayan ng mga Pilipino. Hataw Balita. Samantala, tumanggi munang magkomentaryo ang Commission on Elections o COMELEC tungkol sa papel ng mga mambabata sa People's Initiative. Dumistansya ang ahensya sa issue kung may paglabag ba sa batas kung ang mga nasa likod ng People's Initiative o nagsusulong nito ay mga mambabatas. Paliwanag ng COMELEC, maaari kasing magkaroon ng issue kapag may petisyon at nagreklamo bukod sa wala pa silang jurisdiksyon dahil wala pang petisyon. Kailangan din anyang mapatunayan muna ang aligasyon ng mga mambabatas nga ang proponents o nasa likod ng People's Initiative. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ayaw ko pong sagutin yon dahil nga sa ma-preempt yung ating personal na magiging posisyon kapag dumating yung tamang petisyon. Sa akin po, tingnan natin ano ba nakalagay sa batas. Sino ba ang bawal, sino ang pwede. Kasi doon lang tayo magre-rely. Makikita natin sino ba talaga ang proponent. Kasi lalantad at lalantad naman yung proponent later on kapag nag-file ng formal na petition. Hataw Balita. Sa iba pang balita, 6 na pulis na nakatalaga sa National Capital Region Police Office at sa Police Regional Office 8 ang nagpositibo sa isinagawang surprise drug test sa hanay ng pambansang pulisya sa kabila ng seryosong internal cleansing na ipinatutupad ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Chief Police General Benamin Acorda Jr., sa 4,614 na isinalang sa drug test mula January 1 hanggang January 22, 2024, 6 dito ang nagpositibo sa iligal na droga. 5 sa mga nagpositibong pulis ay non-commissioned officers ay nakatalaga sa National Capital Region Police Office habang isa ang mula sa Police Regional Office 8. 3 sa mga ito ang may ranggong patrolman, isang police staff sergeant, isang police senior master sergeant at isa din ang police chief master sergeant. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP Chief Police General Benamin Acorda Jr. Definitely, we don't want to be staying in the service longer. No? So the fastest way that we can, of course, observing the due process, dapat matanggalan sila kagad sa serbisyo para hindi na sila maka-cause ng further damage. Sa ating mga kapulisan na medyo tumataliwas pa at ayaw umalain, again, I'm reminding you, sana for your family at mataas ng sweldo natin, ipakita naman natin na talagang we deserve na yung sweldo na binibigay sa atin ng ating bayan. Ayon pa kay Chief PNP, inalis ang mga ito sa pwesto habang umuusad na rin ang kasong kriminal at administratibo. Simula July 1, 2022 hanggang January 10, 2024, nasa 108 ng pulis
ang natanggal sa serbisyo dahil sa paggamit at pagkakasangkot sa illegal drugs activities. To the commanders on the ground, especially sa ating mga regional directors, let us continue our drug testing and ipursige natin yan. I commend especially yung Region 10, yung efforts in arresting yung bypass na police, and also for NCRPO and Region 8 for the drug testing. Ituloy-tuloy natin yung internal cleansing. That is the only way para maniwala ang ating kababayan, mga Pilipino, or of course mga dayuhan, that the police force is really doing its best to weed out of its organization mga misfits and iskalawas. Rest assured, the PNP will not tolerate such behavior, and we will ensure that appropriate charges are filed to address this issue and uphold the uncompromising principles of a drug-free police force. Hataw Balita. Tinatayang umabot na sa 132 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasamsam ng Philippine National Police sa loob ng 18 araw ngayong buwan ng Enero. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Sa 1,376 na anti-illegal drugs operations ng Philippine National Police o PNP, simula itong ilunsad mula January 1 hanggang January 18. Nasa 1,661 na drug suspect naman ang naaresto ng pambansang pulisya sa buong bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., nakasamsam ang PNP ng nasa 132 milyong pisong halaga ng illegal na droga sa 18 araw na anti-drug operations. Samantala, sumailalim naman sa random drug testing ang 4,614 personnel mula January 1 hanggang January 22, kung saan 4,570 nito ay mga uniform personnel at 97 ang non-uniform personnel o NUP. 6 na pulis naman ang nagpositibo sa isinagawang drug test, 3 ay patrolman, 1 staff sergeant, master sergeant at 1 chief master sergeant. Mula sa National Capital Region o NCR ang 5 sa mga ito at 1 naman sa Police Regional Office o PRO8 sa Eastern Visayas. Tiniyak naman ni PNP Chief Acorda na sasampa ng karampatang kaso ang mga pulis na nagpositibo sa illegal na droga upang maitaguyod ang prinsipyo ng drug-free police force. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Hoy, may bad news po tayo sa lahat ng mga motorista dahil ipatutupad na po ng mga kumpanya ng langis ang oil price hike ngayong araw po ng Martes, January 23. Pati po sa abiso ng mga oil company, tataas ng 95 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang piso at 30 sentimos naman ang itataas sa kada litro ng gasolina. Samantala, wala namang mangyayaring paggalaw o pagtaas sa presyo ng kada litro ng kerosina. Itinuturo pa ring dahilan sa pagtaas sa presyo ng mga nasabing produktong petrolyo ang patuloy na nangyayaring gulo sa Red Sea at sa gitnang silangan. Dahil sa tensyon, iniiwasan na umano ng mga commercial vessel na dumaan sa Red Sea dahil sa panganib. Nagdulot ito ng delay sa delivery, ang pagkakaantala sa supply ng langis na nakakaapekto sa presyo nito sa merkado. Hataw Balita. Masusi pa umanong pag-aaralan ng Land Transportation Office o LTO ang istriktong panghuhuli ng mga colorum o Unconsolidated Public Utility Jeepneys o PUJs at vehicles simula February 1. Ayon sa ahensya, kailangan din nilang isipin ang posibleng mangyaring kakapusan sa masasakyang jeep ng mga pasahero sa oras na hulihin na nila ang mga naturang sasakyan. Paliwanag ni LTO Chief Assistant Secretary Bigor Mendoza, kapag nagsasagawa sila ng operasyon, tiyak na mababawasan ang pwedeng masakyan
ng mga commuter. Aasa umano sila sa special permit na ilalabas ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB at sa mga libreng sakay na ipatutupad ng mga lokal na pamahalaan para matulungan ng mga posibleng maapektuhan ng mga commuter. Kasama rin sa gagaming hakbang ng ahensya ang pagpili sa mga ruta kung saan uunahing isagawa ang istriktong panguhuli ng mga unconsolidated PUJ at colorum vehicles. Pakinggan natin ang pahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Bigor Mendoza. Manguhuli tayo, definitely. No? Manguhuli tayo. Kaya ngayon pa lang, kung may problema, ayusin na kagad. 2 weeks pa naman. 2 weeks pa naman. LTO presence pa lang sa Cubao, nababawasan na kaagad yung mga sasakyan. Nakikita nila. No? So yung mga colorum na tumatakbo, hindi mo na tumatakbo. Ang report sa amin, medyo humaba ang pila ng mga pasero sa Cubao nung nag-implement ang LTO ng enforcement drive hanggang gabi. Marami naman ang area of operations. Pwede naman namin unahin yung ibang lugar. In fact, there are some transport groups who have written us na kung pwede, unahin yung lugar nila. Ayon pa sa LTO, mayroon silang nasa 15,000 mga deputized personnel para manghuli ng mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Samantala sa mga naunang pahayag ng Department of Transportation at ng LTFRB, sinabi ng mga ahensya na walang mararanasang transport crisis pagsapit ng Pebrero. Mayroon anya kasing iba pang mode of transportation na maaaring masakyan ng mga commuter bukod sa mga tradisyonal na jeep na mawawala. Hataw Balita. Pinatawa na ng suspensyon ng Manila International Airport Authority o MIA ang 2 airport police matapos mapaulat ang ginawa nitong pagpasok sa EDSA Carousel Bus Lane kamakalawa January 21. Patay sa ulat ng Department of Transportation, nagkaroon pa umano ng komprontasyon ng tumanggi ang driver na ibigay ang kanyang lisensya sa enforcer ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sinubukan din umano ng mga naturang airport police na kunin ang cellphone ng MMDA enforcer nang makitang ire-record nila ang nangyayaring insidente. Ayon kay MIA General Manager Eric Ines, hindi nila kinukonsinte o kukonsintihin man ang mga ginagawang pang-aabuso ng kanilang mga tauhan. Ikinahihiya rin anya nito ang ginawa ng 2 airport police kaya inirelieve na sa kanilang assignment ang mga ito habang magsasagawa sila ng sariling investigasyon sa pangyayari. Hataw Balita. Inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sisimulan na sa Pebrero ng kasalukuyang taon ang pamimigay ng 1,000 pisong buwan ng pensyon para sa mga indigent o may hirap na senior citizen sa bansa. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez, ang naturang hakbang ay bahagi ng Republic Act 11916 o ang batas na nagtatakda ng karagdagang social pension sa mga mahihirap na nakatatanda. Magiging 1,000 pesos na ang dating 500 pesos na buwan ng pensyon ng nasabing sektor na layong makatulong sa mga senior na makaagapay sa epekto ng mataas na inflation sa bansa. Batay po sa datos ng DSWD, nasa mahigit 4 na milyong senior citizens ang inaasahang makikinabang sa dagdag na pensyon ngayong taon. Hataw Balita. Oras alas 5:30 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas, ipinahayag ng Task Force WPS na ang pinakabagong harassment ng China Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc nitong January 12 ang pinakamatinding ginawa ng bansang China. Naging pinakamatindi anya ang naturang pangyayari mula ng umpisahan ng PCG, ang Transparency Initiative noong nakaraang taon kung saan isinasa publiko nila ang lahat ng ginagawang harassment ng China. Sa naturang insidenteng sumakay pa umano ang mga tauhan ng China Coast Guard sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda para pigilan ang mga ito at sa pilitang ibalik ang nakuha nilang seashell na pang-ulam lamang sana. Hinabol pa ng mga Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong mangingisda sa paligid ng Baho de Masinloc. Pakinggan po natin ang pahayag ni Task Force WPS spokesperson Commodore J. Tariela. Well, if our
point of reference is when on the time that we started our transparency initiative last year, up to this time, because I can only speak on that duration since I became the spokesperson for the West Philippine Sea of the Coast Guard, siguro ito yung pinakamatindi. But for this administration under President Bongbong Marcos, and since we started the Transparency Initiative, this is the most serious, I guess, no, na experience natin. But I wouldn't say it's not alarming. Again, ang naging participation lang naman ng Chinese Coast Guard dito is isang rubber boat at 5 Chinese Coast Guard personnel. Nangyari ang insidente bago ang pag-uusap sa pagitan ng DFA at Chinese Foreign Affairs noong January 17 kung saan napag-usapan ng dalawang partido para mapababa ang tensyon sa WPS at palakasin ang communication mechanism. Ang Bao de Masinloc ay idineklara sa 2016 arbitral ruling bilang traditional fishing ground para sa Pilipinas, China at Vietnam. Kumpiyansa ang PCG na hindi kayang baliktarin ng China Coast Guard ang kwento sa puntong ito dahil wala silang gamit para magdokumento rin ng insidente. Ngayong araw, January 23, inaasahang makararating sa Maynila ang mga mangingisda na mismong nakaranas ng harassment ng China Coast Guard. Ibig sabihin, it's not exclusive for the Chinese to say na silang may full sovereignty dito. But even the Filipino fishermen also have our own rights, no, to allow our Filipino fishermen to fish in these areas. Nahuli ng mga tauhan ng Pasay Police ang 4 na suspect kasama ang isang nagpakilalang pulis sa aktong pangingidnap sa isang Chinese na negosyante sa Rojas Boulevard, Kamakalwa, January 21. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr., nagkataon na namataan ng mga tauhan ng Pasay City Police Office ang nangyaring pangingidnap habang nagsasagawa ang mga ito ng patrolya. Batay sa inisyal na investigasyon, nakasakay sa puting BMW ang nasabing biktima habang lula naman ng itim na Land Cruiser ang mga suspect. Nakumpiska ng mga otoridad sa mga suspect ang isang paltik na revolver, 5 bala ng kalibre 38 na baril, 45 caliber pistol, 3 sachet ng shabu, 2 kutsilyo, handheld radio at duct tape. Maharap ang mga suspect sa kasong attempted kidnapping at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of bladed and pointed weapons. Pakinggan po natin ang pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Just this morning, while personnel from Pasay City Police Station were conducting their routinary patrol along Rojas Boulevard, they responded to a kidnapping incident involving a Chinese national. That eventually led to the arrest of 4 suspects, including a former policeman. Hataw Balita. Itinuturing na isang magandang momentum sa pagpasok ng taong 2024 ng Police Regional Office Pro 13 ang matagumpay na pagkakaresto ng nasa 57 drug suspect sa rehiyon ng Caraga. Kaugnay ito ng isinagawang Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operations o SACLEO ng Pro 13 mula January 12 hanggang January 18 ng kasalukuyang taon. Ayon sa Pro 13, kabilang sa high-value targets ng pulisya ang 19 sa mga naaresto habang itinuturing naman na street-level individuals ang 38 sa nahuli. Sa nasabing operasyon na kumpiska ang nasa 233 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1.3 million pesos. Naharap ang mga naarestong individual sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hataw Balita. Nasa 139 ang kabuang bilang
ng accredited service providers ng konsultasyong sulit at tama o konsulta ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa Bicol Region. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nakahanda na magbigay ng comprehensive outpatient benefits package sa mga Bicolano ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Umabot na kasi sa 139 na accredited service providers ang nasa ilalim ng konsultasyong sulit at tama o konsulta ng PhilHealth. Sa ngayon, nasa 1.6 million out of 5.3 million members ng PhilHealth sa Bicol ang miyembro na o nakapagparehistro na sa konsulta. Ilan sa mga matatanggap ng isang PhilHealth member sa ilanong konsulta program ay laboratories o diagnostic examinations, free urinalysis, fecalysis, pap smear, chest x-ray, creatinine check-up, sputum microscopy at fecal occult blood test. Bukod pa riyan ang mga gamot at medisina tulad ng antimicrobial fluid at electrolytes, anti-asthma, anti-diabetics at anti-hypertensive. Hinihikayat ng PhilHealth ang mga miyembro na mag-avail na ng konsulta package. Mas pinalawak pa sa primary care benefit ng PhilHealth ang konsulta package. Layunin na sa programa na deklag sa mga pasyente ang mga ospital at maibaling ang mga pasyente sa mabilisan, tama at dekalidad na healthcare services. Available ang konsulta package sa lahat ng mga miyembro ng PhilHealth anuman ang estado sa pamumuhay na mandato ng Universal Healthcare Law. Sa taong 2023, umabot na sa 32.1 million pesos ang binayaran ng PhilHealth Bicol bilang benefit claims ng konsulta providers sa 6 na probinsya sa Bicol. May dalawa namang paraan para makapagparehistro sa konsulta program ng PhilHealth. Una sa pamamagitan ng self-registration kung saan mag-login lang sa member portal o sa member online registration sa PhilHealth website. At ang isa naman ay pag-asiste sa pagrerehistro sa mga PhilHealth Corporate Action Centers. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Idineklara na ang state of calamity sa 11 munisipalidad mula sa Davao at Caraga regions dahil sa naranasang walang tigil na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha at landslide noong nakaraang linggo. Ayon kay Office of Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas, umabot na sa mahigit 152,600 na pamilya o katumbas ng 670,000 na individual ang naapektuhan ng mga pagbaha. Pagtitiyak ng ahensya, magpapatuloy ang tulong sa mga naapektuhan ng sama ng panahon dahil sa shear line, katuwang ang iba pang government agencies at mga lokal na pamahalaan. Pakinggan natin ang pahayag ni Office of Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas. As we speak, we have 11 USEC na nagdeklara po ng state of calamity. 7 po ito sa Davao region at 4 po sa Caraga. The same regions po na tinutulungan din natin, tinututukan natin since late last year. Kasi ito po yung mga inuulan-ulan din, tapos meron din po mga yung earthquakes po dito. So medyo mataas po yung ating yung level ng ating response dito. So maintain lang po natin yan. These are in the forms of food and non-food items, yung mga family food packs po, family kits at saka mga hygiene kits. Kinumpirma naman ng OCD na mula sa nangyaring landslide noong Huwebes sa Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro, nasa 16 na ang nasawi. Sa huling tala ng OCD, nasa 15 ang napaulat na nasawi dahil sa baha at landslide sa rehiyon, ngunit wala pa lang ang validated ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management. Pero unfortunately po ma'am, meron tayong kinukumpirma na 16 po na casualties. Mostly dito ma'am, yung doon po sa Mount Diwata, yung landslide ng Thursday sa Moncayo. And then 12 po doon, and then 2 po sa Davao City, tapos isa po sa Davao Oriental and Davao Occidental.
Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images nga, makikita natin ang patuloy na epekto ng northeast monsoon, partikular na sa mahilagang bahagi ng Luzon, at maaari pa rito magdala ng mga mahihinang pag-ulan, partikular na sa ilang bahagi nga ng northern Luzon, yung Cordillera, Cagayan Valley, at maaaring umabot hanggang Aurora at Quezon. Samantala, sa nalabing bahagi ng ating bansa, sa Visayas, sa Mindanao at nalabing bahagi ng Luzon, asahan pa rin natin ang generally fair weather, pero malaki pa rin yung tsansa ng mga isolated light rains dito sa Luzon, habang sa Visayas at Mindanao, possible na meron tayong mga thunderstorms at rain showers. Sa ngayon naman, base sa ating mga pinakahuling datos, wala pa rin tayong namomonitor ng mga low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible hanggang sa weekend, malit yung chance ang may ma-develop tayo na bagyo sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility. Tingnan natin magiging lagay ng panahon dito sa Luzon. Makikita natin dito sa Luzon ay malaki yung tsansa ng mahihinang pag-ulan na dulot ng northeast monsoon o hanging amihan, partikular na sa bahagi ng Cagayan Valley kasama yung Cordillera, at gayon din sa may bahagi ng Aurora at Quezon. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Northern Luzon, yung Ilocos Region, kasama din yung Central Luzon, at gayon din sa may bahagi ng Kamaynilaan at nalalabing bahagi ng Calabarzon, posibleng makaranas ng mga ambon o mga maihinang pagulan na epekto pa rin ng northeast monsoon. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, sa Mimaropa at Bicol Region, posible naman yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa mga kababayan natin sa Bicol Region, posibleng sa mga susunod na araw ay maging maulap din yung kalangitan dahil inaasahan natin na maaaring makaapekto muli itong shear line. Ang agwat ng temperatura sa Lawag, 24 to 30 degrees Celsius, sa Tuguegarao hanggang 27 degrees Celsius, sa Baguio, 15 to 21 degrees Celsius, sa Kamaynilaan, 23 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay, 21 to 28 degrees Celsius, habang sa Legazpi hanggang 30 degrees Celsius. Dumako tayo sa iba pang bahagi nating bansa. Dito naman sa Palawan at Kabisayaan, inaasahan natin ang mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Posibleng medyo mainit pa rin sa tanghali. Yung agwat nga ng temperatura sa Calayan Islands, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Iloilo, hanggang 30 degrees Celsius. Sa mga kababayan natin sa Cebu, hanggang 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 24 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa Mindanao, mga pulo-pulo or isolated na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog ang maaring maranasan. Ito ay dulot ng mga localized thunderstorms. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, nasa 24 to 30 degrees Celsius. At sa Davao, nasa 25 to 31 degrees Celsius. At sa patuloy na epekto ng hanging amihan, may nakataas pa rin tayong gale warning, particular na sa mga baybayin ng Batanes, kasama yung Cagayan, including Babuyan Island sa Isabela, gayon din sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Dito sa mga lugar na may pulahon, makikita natin na malaki yung tsansa ng maaalon na karagatan, kaya delikadong maglayag. Yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka, kaya iwasan mo nang pumalaot sa mga nabanggit na lugar. Ang araw naman natin ay sisikat, ganap na 6:25 na umaga tulubog, ganap na 5:50 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos ng may lalang. Hataw Balita. Bumuo ng isang task force ang Baguio City Government para matiyak na ligtas at malinis ang idinideliver na inuming tubig ng mga water delivery service sa lungsod upang wag nang maulit ang diarrhea outbreak. Matapos ideklarang tapos na ang diarrhea outbreak noong January 18, iniutos ni Mayor Benamin Magalong ang paglikha ng Safe Drinking Water Task Force para matugunan ang pinagmumulan ng kontaminasyon. Kabilang dito ang regular na pagsasagawa ng random water sampling ng lahat ng water delivery company, gayon din ang inspeksyon sa kanilang mga pasilidad gaya ng storage, delivery trucks, hose at iba pa. Ang mga kumpanya ng water delivery services na nagpositibo sa E. coli ay pinatigil ang operasyon at magsasagawa muli sila ng masinsinang paglilinis at pagdidisinfect at muling pagsusuri bago muling makapagbukas ng kanilang negosyo. Gayunpaman, sinabi ng alkalde na tinitignan ng lungsod ang pagpataw ng mga parusa laban sa kanila.
Pakinggan po natin ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Maggalong. That's the reason why we're shifting to the investigation to determine yung culpability and liability naman itong mga water delivery services who we believe, who suspected na saan sa kanila galing. No? So investigation namin. At the same time, we will be coming up with stringent measures, methodologies, parameters, mas stricto ngayon para sigurado tayo na highly compliant sila sa health standards. Itong nangyari sa atin, there are a lot of learnings. In the same manner na may mga silver linings dito. Daming silver linings. One is, nakita natin na kailangan pala natin baguhin yung ating sanitation code and probably come up with a separate safe water ordinance. Another is, kailangan pa palang natin mag-implement talaga ng more stringent na mga policies to ensure na talagang compliant sila sa standards. Hataw Balita. Ayan, at para naman sa ating mga motorista, gusto lang po nating uling ipaalala, Brad Dante, sa ating EP, na meron ho tayong dagdag presyo sa diesel at gasolina ngayong araw. Ayan, mamayang alas 6 ng umaga, kaya ho, wag tayong magugulat, dito po sa panibagong taas presyo, at sana nga magkaroon naman ng rollback. Ayan, at pagka nagkaroon ng rollback, sana naman ay wag namang bigla-bigla o mabilis yung pagtaas ng presyo o pagbawi, dahil medyo mataas 0.95 yung dyan sa diesel, yung per liter. At sa gasoline ay 1.30 per liter. Pero sa kerosene, wala naman hong paggalaw. Ayan. At meron din namang good news para dun sa ating mga indigent senior citizens sa bansa. Yung kanilang natatanggap na 500 piso na natatanggap kada buwan ay 1,000 na. Ayan. O, abangan na lang kung kailan ipatutupad po yan ng DSWD. At sa atin namang shout-out, meron pa tayong kaunting oras para sa ating shout-out. Nandiyan po si Julio Tuason, yung mga suki natin, si Eduardo Malabarbas, Drew Bell, Feliciano, at si Kuyang Ed Amoroso ng Philippine Star. Abay, suki po natin yan. At sa Facebook, andyan sina Ruben Mison, Ruben o Melchor Go, Glenn Guerrero, Boyet Bañez, Ordonez, Arlene Labawan, Nisha Tolentino, Harold Esmade, Elisan, at si Mabibet, at si Brad Edad o si Dan Rason. Ayan. Andyan din po sina Ron Kunanan, Emma Chikuhara ng Japan, Elena Yang ng Sinpung Taiwan, Normita Celestial, John Edward Muñoz, Amelita Gibson, Mildred Tadena, Elizabeth Del Campo, Rico Jalwa, Grapi Osorio, at June Mighty, Leonarda Valenzuela, Elino Perez, Elizabeth Balderas, Ligaya Alnas, Conrado Ong, at taga Santa Maria Laguna yan, Cancer Leo, Roy Mil, Buenaflor, Annabel Angeles Rodriguez, Romeo Esquivel, Ireneo Talusig, Betcha Simo Channel, Pelimon Mamuad, Gerardo Basco, at si Luwele Panya ng Nagkarlan, Laguna, at sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At January 29 na po ang opening ng mass indoctrination ng MCGI sa ganap na ikapito ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share.
At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 19, Talatang 10. Maayos na pamumuhay ay hindi magaling sa mangmang, lalo na sa alipin na magpuno sa mga pangulo. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-23 sa buwan ng Enero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako pong inyong amigo, Sherwin Pulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang umaga.